Hindi pa ba sapat ang pagmamahal na ibinibigay ko sa'yo para maghanap ka ng iba? Matagal nang nakuha ang bangkay niya. Kailangang managot ang may sala! Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Magandang araw, Miss Anne. Ako po si Sheila. Isa po akong dating librarian. Nangyari po ang aking ikukwento 10 taon na ang nakalilipas sa isang kolehiyo dito sa Maynila. Pero bilang pagrespeto at maiwasan ang kung anumang kontrobersiya, hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng eskwelahan na ito. Naway, magustuhan po ng inyong mga tagapakinig ang aking ikukwento. First day ko po noon, Miss Anne, sa eskwelahan na pagtatrabahuhan ko bilang isang librarian. Dahil fresh graduate at maswerteng agad ay nakapaghanap ng trabaho, determinado po ako na galingan sa aking mga gagawin sa library. Inumpisahan ko ang aking araw sa pagdarasal sa chapel ng eskwelahan. Sa chapel pa lamang, Miss Anne, ng simbahan, meron na akong kakaibang nararamdaman. Imbis na makapagdasal ng malumanay, hindi ako mapakali sa aking nakikita sa aking harapan. Isang batang estudyante na mahaba ang buhok ang nakaupo sa harapan ng bangkong inuupuan ko. Kahit nakapikit ako at taimtim na nagdarasal, alam kong pumasok ako na walang ibang tao. Sinubukan kong pumikit ulit at ituon ang aking atensyon sa pagdarasal pero sa muli kong pagdilat, nakita ko ang mukha ng estudyante na animoy umikot sa kanyang katawan. Kitang-kita ko ang mukha niya na namumutla, mapupulang mata at nanggigigil na mga tingin. Papatayin kita! Yan ang sigaw sa akin ng estudyanteng multo. Ang unang kaluluwa na nakaengkwentro ko sa eskwelahang ito. Nakakatakot, Miss Anne. Pero kailangan kong tatagaan upang magtagal ako sa trabahong papasukan ko. Pagpasok sa maliit na opisina ng library, napagtanto ko na hindi pala multo ang aking pinakamalaking problema, kundi ang mga kaopisina ko na masusungit, mayayabang, at kung umasta ay pag-aari nila ang library. 4 ang mga katrabaho ko na puros babae at hindi nila ako madalas kinakausap. At kapag hihingi naman ako ng tulong, ay palagi nila akong sinusungitan. Isang beses nga, nagpapatulong ako kung paano mag-fill up ng mga card catalogs pero ang tanging tugon ng pinakamaldita sa grupo nila ay, "Ba't ka nag-librarian kung hindi ka marunong? Pwede ka naman mag-guard kung bobo ka." Yan, Miss Anne. Uminit ang dugo ko dahil una sa lahat, hindi bobo ang mga guard at kaunting tulong lang naman ang hinihingi ko. Para maiwasan ko na magkaroon ng kaaway, ginagawa ko na lang ng mag-isa ang trabaho ko at sariling sikap para alamin ang mga bagay na dapat kong alamin. Mabuti na lamang at nakilala ko si Andrew. Isang professor sa eskwelahan na palaging nagbabasa sa library tuwing bakante niya. Kaya minsan ay sandali kaming nakakapag-usap.
Talaga? Sinabi niya yun? Oops. Please be quiet. Nasa library ka. Nakakainis lang kasi at bakit namang sinasabihang bobo yung mga guards? Judgmental ang putik. Kaya nga, sir eh. Gusto ko nga pong sagutin kaya nga lang. Baka naman mas pag-initan ako lalo. Huwag kang matakot. Hindi naman sila ang nagpapasweldo sa'yo. Ang sungit-sungit sa akin pero in-unfriend naman ako sa Facebook. Ewan ko, ang labo. Siyempre, gusto nilang malaman kung ano yung mga ginagawa mo para ma-judge ka nila at may mapagchismisan sila. Alam mo, kung ako sa'yo, ibigay mo kung anong gusto nila. Bigyan mo sila ng mapag-uusapan. Pinag-isipan ko ang sinabi ni Andrew sa akin. Kaya isang araw, sumingit ako sa mga usapan nila at ikinuwento ko ang multong nakita ko sa chapel ng eskwelahan. Sa takot nila, maaga silang nagsiuwian. At naiwan akong nakatoka na mag-ayos ng mga libro ng literature section na nasa dulong bahagi ng library. Habang inaayos ko ito, agaw pansin sa akin ang librong To Kill a Mockingbird ni Harper Lee. Mahilig talaga akong magbasa ng libro, kaya nagtataka ako kung bakit noon ko lang nadiskubre ang librong yon. Nawili akong basahin ang unang 3 chapters. Nagumpisa ang kwento tungkol sa pagpapakilala kay Scout Finch at sa kanyang pamilya. Ganon din sa bayang pinagmulan niya sa Maycomb, Alabama. Nakakaenganyong basahin ang libro dahil tumatalakay ito sa mga issue sa lipunan. Partikular na tungkol sa pagiging matatag at matapang sa kabila ng kahirapan. I had spent most of the day climbing up and down, running errands for him, providing him with literature. Sino yan? May tao ba dyan? Hello? Guard! Guard! Sir Guard! Yes, ma'am. Don't panic. It's fantastic. What can I do for you, ma'am? Sir Guard! Natakot lang po ako eh. Ay, ma'am, don't be afraid, ma'am. To follow your dreams, for my love will see you through. Kung talaga, Sir Guard, palabiro ka. Pero seryoso, may multo po ba rito? Ay, ma'am, it's for you to find out. Pero wag kang mag-alala, ma'am. Kasama niyo naman po ako. Just call my name and I'll be there. Alright, ma'am? Ikaw talaga, kuya. Pero sige, salamat po. Nakakita na rin naman ako ng multo, Miss Anne, pero natatakot pa rin ako. Lalo na kung wala akong kasama. Kaya naman, hindi ko na natapos ang pag-aayos ng libro sa literature section. Dahil dito, pinagalitan ako ng mga katrabaho ko na akala mo naman laging maayos ang ginagawa nila. Nagkamali lang ako at aminado naman ako pero ang galit nila, akala mo naman wala na akong nagawang tama. Kung tutuusin, madalas nga silang magkamali pero pinagtatawanan lang nila. Hindi ko talaga alam kung bakit nila ako pinag-iinitan. Kaya kapag nalulungkot ako, madalas ko itong ikinukwento kay Andrew. Sir Andrew, mukhang mali ang plano. Nauna silang magsiuwian tapos bibigyan nila ako ng trabaho. Niiwan ako dito sa library. Medyo nakakatakot. Oo, marami din sa akin nagsasabi na nakakatakot raw talaga dito. Ewan ko ba kung bakit pag-eskwelahan lagi nakakatakot.
Tapos laging dating sementeryo. Dating sementeryo ba to, Sir Ants? Wow, ginawan mo na ako ng nickname ha. Pero ang sabi-sabi, pinaglilibingan daw ng mga bangkay itong mismong lugar na to nung panahon ng giyera. Nakakita ka na ba ng multo rito? Eto, huwag mo lang ipagkakalata kasi ayaw ng pag-usapan ng mga teachers at estudyante to. Pinipigilan kasing matakot ang mga tao. Pero sa katunayan, maraming estudyante ko nagsasabi na gumagala pa rin daw dito yung multo ni Mrs. Lotlot. Sino si Mrs. Lotlot? Dating librarian siya nung 2000 pa yata. Basta matagal na. Inaangkin daw niya yung library, yung tipong paikot-ikot lang siya, nagro-ronda. Akala niya nabubuhay pa rin siya. Marami na rin akong estudyante na tinangkaraw sa piyan ni Mrs. Lotlot. Thankfully, with God's love and grace, hindi natutuloy. Bakit niya ginagawa yun? Hindi ko alam. Pero hindi to alam ng marami Bawal ipagsabi. Kasi baka gawing dahilan ng mga estudyante yung multo para wag magbasa ng libro. Pero eto sinasabi ko pa sa'yo hindi lang kasi si Mrs. Lotlot yung nagmumulto dito. Marami pang iba. Kaya ang tawag sa kanila, Lotlot and Friends. Ganun pala yun. Lotlot and Friends? Oo nga ang witty ng mga estudyante ko. Teka, ano yung hawak mo? To Kill a Mockingbird? Yes, binabasa ko simula kahapon. Chapter 40 na ako. Oh, maganda yan. Diyan nga ako na-inspire mag-glow Wow, naglulo ka na ba? Hindi pa sa ngayon, but soon. Ako rin Gusto ko rin talaga maging abogado. Kaso need ko muna mag-work. So good luck sa atin. Hindi ko sinasadya, Miss Anne. Napapangiti ako pag nakikita at nakakausap ko si Andrew. Napaka mahinaho ng boses at parang ang bait-bait niya. Ang ganda pa ng mga ngiti. Pwede ko sigurong sabihin na talagang kinikilig ako kapag nakikita siya. At ang pinakamahalaga sa lahat, mukha siyang matalino. At pareho naming gustong maging abogado. Sinasabi ko talaga sa isip ko noon na kung mag-aasawa ako, siya ang tipo ko. O kaya, siya na mismo. Ano ba? Bakit ka ba aral ng aral? Nakalimutan mo nang mansari natin kahapon tapos hindi mo pa ako papansinin? Roy, pwede ba? Kung pwede lang naman, kung talagang wala kang pangarap sa buhay mo, mag-break na tayo. Kasi kung ikaw puro mansari ang iniisip mo, ako gusto ko pang mag-aral para tumaas ang grades ko, makapasa ako, graduate at makakuha ng magandang trabaho. Hindi ko naman sinasabing huwag kang mag-aral. Pero bakit lagi ka nag-aaral? Ayaw mo na talaga akong bigyan ng time? Nakikita mo tong librong to? Itong mga libro na pinag-aaralan ko dahil requirement ng prof, nakikita mo? Oh. Ipupukpuk ko to sa ulo mo. Grabe naman to. Kung makaano ka. Excuse me. Please tone down your voice. Thanks. Sorry. Sorry po, ma'am. Ito po kasing isang to Anong ako? Ops, tama na yan. Sige na, sir. Hayaan nyo na yung girlfriend mo na makapag-aral. Sige na nga. Pero pag ako nakahanap ng iba, walang balikan ha? Kapal mo. Miss, sorry ha. And thank you. Makulit lang talaga yung gagong yun. It's okay. Nakaka-relate ako. Ganyan din kami nung ex ko nung college. Makulit din yun. Kaya hindi kami nagkatuluyan. Ba't ka umiiyak? Mahal ko naman talaga ang mokong na yun. Kaso ang hirap lang kasi parang wala siyang pangarap sa buhay. Mahal ko siya pero di ko makita ang future ko sa kanya.
Tapos lagi pa niya akong pinipilit na gawin ng mga bagay na di ko naman gusto. Oh, it's okay. At the end of the day, gawin mo na lang ang sa tingin mong mas better gawin. Ano ba yan? Buwisit siya. Dahil sa kanya kinakailangan ko pang umiyak sa dami ng dapat reviewin. Sensya na talaga, miss. O sige, basta focus ka lang dyan at kalmahan mo lang. Sa umpisa, abala ang estudyante sa kanyang pagre-review. Pero ilang sandali pa, nakita ko siyang parang nakatulala na lamang. Iniisip ko noon na baka dinaramdam niya ang problema niya tungkol sa kanyang boyfriend. Pero 8:45 na ng gabi. Malapit nang magsarado ang library. Hindi pa rin nawawala ang kanyang pagkabalisa. Kaya naman, sinubukan kong kausapin siya. Paglapit ko sa kanya, kita ko ang mukha niyang namumutla. Balisang-balisa at parang may nakitang labis na kanyang kinatakot. Miss, okay ka lang? Miss, mukhang hindi magandang lagay mo okay ka lang? Ala, nilalamig ka. Ano nangyayari sa'yo? Miss! Huwag mo akong hawakan! Mananagot ang may sala! Ikinabigla ko, Miss Anne, ang bigla na lamang paglisik ng kanyang mga mata at paghawak niya sa mga braso ko na sobrang higpit hanggang sa tuluyan siyang natumba at nawala ng malay sa sahig. Nagulantang din ang iba pang nasa library sa mga pangyayari. Nagtulong-tulong ang guards para tulungan ang walang malay na estudyante, pati na rin ako na namutla at na-trauma noong gabing yon. Isinugod sa ospital ang babae. Sumama na rin ako para matulungan ko siya. Nang magkaroon na siya ng malay, iyak lang siya ng iyak at hindi alam kung anong nangyayari sa kanya. Tama na. Ano bang nangyayari sa'yo? Tinatawagan ko ng mga magulang mo gamit ang number na nakalagay sa emergency contact ng ID mo. Tana, magiging maayos din ang lahat. Nakita ko yung matanda sa library. Galit na galit siya. Matanda? Sinong matanda? Galit na galit siya. Hindi ko alam kung bakit siya nagagalit. Basta hindi ko gustong itsura niya. Parang gusto niyang pumatay. Pasensya ka na. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo. Gusto mo uminom na muna ng tubig? Natatakot ako. Pakiramdam ko andito lang siya, nakasubaybay nagmamasid. Kinilabutan ako sa mga sinabi ng estudyante. Kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Alam kong hindi ordinaryong pagpapakita ang ginawa sa kanya. Sa mga panahong yon, hindi ko rin alam kung ano nga ba ang nangyayari pero gusto kong mabigyan pa ng linaw ang mga nangyayari ayon sa estudyante na nagpakilalang si Girlie. Sinundo na siya ng mga magulang niya at bahagyang bumuti naman ang kanyang kalagayan.
Estudyante mo pala si Girlie, sir. Oo, kawawa nga eh. Hanggang ngayon hindi pa rin pumapasok. Sabi ng mga parents niya, natatakot pa daw dito sa eskwelahan. Oo, takot na takot yung batang yun eh. Nakakita yata ng kung ano man dito sa library. Sigurado akong si Mrs. Lotlot yung nakita niya. Oo nga. Nakakita daw si Girlie ng matanda. Yun yung sabi niya sa akin nung nasa ospital siya. At alam niyo sir, nakakakilabot. Kasi nung parang nawawala siya sa sarili, ang sabi niya, mananagot ang may sala. May alam po ba kayo sir kung anong nangyari kay Mrs. Lotlot? Hindi malinaw yung story eh. Baka din kasi chismis lang. Masyadong komplikado yung kaso ni Mrs. Lotlot. Pero sa pagkakaalam ko, pinatay siya. Bakit siya pinatay? Hindi malinaw eh. Pero sabi sa chismis, bago siya namatay, may nakarelasyon daw si Mrs. Lotlot na 19 years old na estudyante. Ilang taon na po ba si Mrs. Lotlot? 50 plus na ata. Tapos ngayon tutol yung mga magulang ng college student doon sa relasyon nila. Kaya may mga spekulasyon din na pinapatay si Mrs. Lotlot ng mga magulang ng lalaki. Pero meron naman nagsasabi na baka yung dating presidente ng school yung pumatay dahil dati rin pala sila naging magkarelasyon. Grabe pala. Pero bakit si Mrs. Lotlot? May asawa ba siya? Well, base ulit sa chismis, naghiwalay sila dahil maharot daw to si Mrs. Lotlot. May mga nauna na daw itong naging karelasyon kahit may asawa na siya. Kaya iniwan siya ng asawa at anak niya. Pero chismis lang yun. Medyo matagal na nangyari kaya siguro marami ng iba't ibang versions. Kahit chismis for sure. May katotohanan pa rin. Oo nga eh. Ebidensya na rin yung mga insidente ng pagpapakita at pagsapi ni Mrs. Lotlot sa mga estudyante sa eskwelahan na to. Teka, lunch na pala. Pugutom na ako. Ikaw, Miss Sheila, magla-lunch ka ba? Oo. Gusto mo sumabay? Diyan na ako mag-lunch sa may kantin. Sige, tara Sir Ange. Go na tayo dyan. Tatawa talaga ako sa paans mo. Tara na. Miss Anne, nang mga panahong yon, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Ang matakot sa mga ikinuwento ni Andrew o kiligin sa pagyaya niya sa akin na kumain. Inaamin ko na, Miss Anne, nang mga panahong yon, may pagtingin ako sa professor. Sino ang hindi magkakagusto sa ganda ng kanyang tindig at mga ngiti? Kinakausap niya pa ako sa tuwing bibisita siya sa library. Alam kong hindi ako kagandahang babae pero nararamdaman ko na meron kaming tinatawag na chemistry. Dahil sa napapadalas naming pagkikita at pag-uusap ni Sir Andrew, hindi ko namamalayang pinagchichismisan na pala kami ng aking mga katrabaho sa library. Hindi ko na lang sila masyadong iniintindi dahil mas gusto ko ng peace of mind. At ang motto ko noon ay kung nagagalit sila sa akin ngayon, bibigyan ko pa sila ng mas marami pang ikagagalit. Kaya nung mga sumunod na araw, sinadya kong mas madalas na makausap ko si Sir Andrew. Nagkunwari akong hindi ko naiintindihan ang mga chapter ng To Kill a Mockingbird. Para kunwari, ikwento niya sa akin at mas mapahaba ang oras namin sa pag-uusap. Nahihirapan din si Scout. Pero syempre sa mga experiences niya, marami na rin siyang natutunan. Na-realize niya na even though things are unfair, there's still goodness and decency in people. Kaya nga she also realizes na standing up for what's right, even when it's hard, well, it's worth in the end. Okay, gets. Parang hindi lang kasi siya tungkol sa pagtatanggol ni Ate Kus kay Tom. It's about fighting for justice and doing what's right, no matter what the consequences. Tama. Ganda, no? Sana laging ganyan yung mga tao.
Yung lagi nilang pipiliin gawin yung tama. Ay, late na pala. Sige Sheila, I have to go na ha. Correct. Ang dami na natin na pag-usapan. Kaya nga, may dinner date pa kami ng girlfriend ko eh. Girlfriend? Oo, teacher din siya pero nasa kabilang college. Talaga? Hindi ko alam. Next time sama kita sa dinner namin. Mahilig din magbasa ng libro eh. Pero info fantasy naman siya, like Game of Thrones. Talaga? Sure. Ako nga rin, marami din pala akong gagawin. Sige Andrew, baka mahuli ka pa sa date nyo eh. Bye! Oh, hindi na Ants? Sige, bye. Miss Anne, parang gumuho ang mundo ko noon. Gustong-gusto ko na noon si Andrew pero may nobya na pala siya. Ang sakit, Miss Anne. Pinigilan ko ang mga luha ko habang kaharap pa siya pero nilabas ko lahat sa CR. Iyak ako ng iyak, Miss Anne. Ang sakit sa puso ko na wala naman din pala akong pag-asa kay Andrew. Masyado na akong nahulog sa mga ngiti at magandang trato niya sa akin. Kaya sinadya ko na magpagabi at kunwari busy sa pag-ayos ng libro sa literature section. Pasado 9:00 na, pasara na ang library. Nandun pa rin ako na naglilinis at namumugto ang mga mata. Nang bigla magsara ang ilaw. Nag-brown out pala sa buong campus. Nang paalis ako sa literature section para i-check ang mga emergency light kung bakit ayaw umilaw, may naaagnas na mga kamay. Ang bigla na lamang hinablot ang kaliwang braso ko. Magpapayad ang may sala! Nakita ko ang mukha ng kanyang kamay na naaagnas. Isang matandang babae na galit na galit. Nakasuot siya ng lumang librarian uniform na marumi. Naaagnas din ang mukha niya. Maiitim ang kanyang mga ngipin at nanlilisik sa galit ang mga mata. Napatakbo at sumigaw ako sa takot palabas. Ma'am, bakit? Bakit? What's the matter of fact? Yung babae! Babae! Who's that girl? Nakakatakot! Yung ako na dito! Don't worry, ma'am. Everything's gonna be alright. Oh, see? The darkness is gone, ma'am. Lights will guide you home. Thank you, kuya. May nakita po kasi akong... Mamatay ang mga may sala! Laking gulat ko nang tumingin ako sa guard. Naging siya, si Mrs. Lotlot. Hindi na kinaya ng katawan ko ang takot at tuluyang hinimatay. Isinugod ako sa emergency room at doon ako nagkamalay. Alam kong matatawa ka rito, Miss Anne. Nang makauwi ako sa bahay, sa kabila ng nakakatakot na mga pangyayari, ang iniyakan ko pa rin ay ang pagkakaroon ng girlfriend ni Andrew. Dahil linggo kinaumagahan at walang pasok, naisipan kong tawagan ang number ng mga magulang ni Girlie para kumustahin siya. Mabuti naman daw ang kalagayan nito at nag-iisip ng mag-transfer. Naisip kong bisitahin siya para na rin mapag-usapan namin ang tungkol sa pagmumulto ni Mrs. Lotlot.
Nakakatakot po talaga ang mukha niya. Nakakasukat, parang galit na galit siya. Yun nga rin ang nakita ko. At paulit-ulit niyang sinasabi na mananagot ang may sala. Hindi kaya may kinalaman nito sa di umano'y pagpatay sa kanya? Oo nga po eh. Kaya siguro humihingi siya ngayon ng hustisya. Kaya di pa rin siya matahimik. Nakakatakot tuloy. Kaya ka ba nag-transfer? Hindi ho. Oo, nakakatakot yung multo pero kaya talaga ako magta-transfer dahil sa ex ko. Gagong yun. Pinagpalit agad ako sa iba. Wala talagang 3-month rule eh. Ayoko na siya makita sa campus. Baka masuka lang ako. Mas nakakatakot pa pagmumukha niya kaysa kay Mrs. Lotlot eh. Ikaw talaga. Pero ako nga rin eh, parang gusto ko nang umalis sa trabaho. Bakit po? Nagkakagusto kasi ako sa isang lalaki. Kaso, medyo uwa na pala siya. Si Sir Andrew yan no. Paano mo alam? Sus, nakikita ko po kaya kayong magkausap. Hayaan na natin sila, Miss Sheila. Pero alam niyo po, bago po ako umalis, parang gusto ko munang tulungan si Mrs. Lotot na matahimik na ang kaluluwa niya. Tulungan? Paano? Nung sinasapian niya po kasi ako, may pinapakita siyang mga pangyayari sa akin na hindi ko maintindihan. Kung makikita ko to ulit, baka naman this time magets ko na. Mahirap lang po kasi minsan, hindi ako makahinga habang nandun ako sa mga pangyayari. Sige, ako din. Handa rin akong bigyan ng kasagutan ng problema niya kung bakit hindi pa siya matahimik. Linggo ngayon, may susi ako ng library. Sasabihin ko sa guard na may naiwan lang ako gawa ng pagkahimatay ko kahapon. Sama po ako, Miss Sheila. Sure ka ba? Opo, ready na po ako. Sige, let's go. Wala nang pasok noon at sarado ang library. Maswerte akong pinapasok ng guard kasama si Girlie. Walang katao-tao noon at patay ang mga ilaw. Napagdesisyonan namin ni Girlie na magsindi ng kandila upang makipag-usap sa kaluluwa ni Mrs. Lotlot. Nagpunta kami sa literature section. Pareho kaming may hawak na kandila ni Girlie. Nakatayo kami at ipinikit ang aming mga mata. Miss Lotlot, kung may nais kang sabihin, handa kaming makinig. Pakiusap lang na ha. Huwag mo kaming sasaktan. Handa kaming makipag-usap sa'yo ng maayos na maayos. Mrs. Lotlot, hindi po kami masama. Handa kaming tulungan ka. Nangilabot ako, Miss Anne, dahil sa likuran ni Girlie, may nakita akong isang kapre. Nakangiti at hinahaplos ang mga balikat ni Girlie. Miss Sheila, nilalamig po ako. Bitawan mo na yan. Tama na yan. Pinatay ko ang kandila na hawak ni Girlie. Nawala ang kapre pero pagtingin ko sa bandang gilid, nakita ko naman ang isang batang nakauniforme na nakangiwi. Agad itong tumakbo. Sinundan ko siya ng tingin at pagtingin ko sa bandang CR, nakita ko ang isang pari na kulay itim. Nakaramdam na rin ako ng lamig na parang may yumayakap sa akin. Hanggang sa may biglang bumungad sa harap ko.
Eto na ang nakakatakot na mukha ni Mrs. Lotlot. Miss Sheila, nasa likuran mo siya! Huwag kang matakot. Kakausapin natin siya ng maayos. Miss Sheila, itigil na natin to. Baka saktan ka niya. Nandito kami para tulungan ka. Sabihin mo sa amin kung paano ka mabibigyan ng hustisya. Patayin mo sila! Kitang-kita ko si Mrs. Lotlot na nagtatrabaho sa library. Mas makaluma pa ang gamit. At tila bumalik ako sa taon na 2000. Nakita ko si Mrs. Lotlot na nakikipaghalikan sa CR sa isang binatilyo. Guwapo ang binata at halatang mas may edad na si Mrs. Lotlot dito. Pagkatapos noon, napunta ako sa isang silid. Kitang-kita ko ang dating presidente ng eskwelahan na galit at nagwawala sa harapan ni Mrs. Lotlot. Anong klaseng babae ka? Nirereklamo ka na maraming magulang ng bata. Hindi ka na nahiya. Hindi ka na nahiya sa akin at sa eskwelahan na to. Bakit, Carlota? Hindi pa ba ako sapat? Hindi pa ba sapat ang pagmamahal na ibinibigay ko sa'yo para maghanap ka ng iba? Tama na! Ayoko na sa relasyon natin. Mas mahal ko na si Charles. At ano ba nagustuhan mo sa isang lalaki na parang anak mo na? Hindi ka ba nahihiya? Wala ka bang kinatatandaan? Mahal ko si Charles dahil mahal niya ako. Mahal niya kung sino ako, saan ako nagmula. Hindi niya ako hinuhusgahan. Ikaw, nang malaman mong napakadaming lalaki nang dumaan sa buhay ko, halos isuka mo ako sa pandidiri mo. Siyempre nabigla ako. Pero ngayon tanggap na kita. Bakit kailangan mo pang patulan ng isang estudyante? Tama na! Tapos na tayo, Agaton. Pakawalan mo na ako, hindi na ikaw ang mahal ko! Nakita kong lumabas ng opisina si Mrs. Lotlot habang naiwang galit na galit ang dating presidente ng eskwelahan. Hindi pa nagtapos ang kaganapan sa silid. Naging mabilis ang mga pangyayari. Nag-iba ang bihis ng presidente. At pinapasok niya sa silid ang isang babae at lalaki na kapareho niyang edad. Ayaw pa rin tantanan ng librarian na yan ang anak ko. Graduating ang anak ko pero sinisira niya ang pag-aaral niya dahil sa pagpili sa gurang na yan. Masyado nang magulo. Masyado nang umiinit ang dugo ko sa mga pangyayaring ito. Wala ba tayong pwedeng gawin? At ang pinagtataka ko lang, bakit hindi pa rin matanggal-tanggal sa eskwelahan na to ang librarian na yun? Dahil eskwelahan ko to. Ako ang masusunod kung sino ang andito at wala rito. Ano? Pati ba tayo magkakagulo rin? Ba't di na lang natin pagtuunan ng pansin kung paano natin mapaghihiwalay ang dalawa? Agaton, magkaibigan na tayo simula pa nung kolehiyo. Dapat magtulungan tayo. Huwag kayong mag-alala. Nag-iisip na ako ng paraan. Napadpad ako sa isang bahay. Ito yata ang bahay ni Mrs. Lotlot. Nakita ko sa kama na magkayakap sila ng mas batang estudyante. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Sinasabi ko yan sa'yo. Paano kung ilayo ka sa akin ng mga magulang mo? Ha? Hindi na ako bata, no? Hindi na nila magagawa yan. May impluwensyang tao ang mga magulang mo. Mga abogado sila at ang pangarap nila sa'yo maging abogado rin. Sino ba ako?
Isang hamak na librarian lamang. Pero mas gusto ko makasama ka, Carlota. Kaya ipaglalabang kita kahit ano pang mangyari. Sige, pagkatapos ng graduation mo, magpapakalayo-layo na tayo. May pera ako. Magpunta tayo sa Australia. Doon tayo magpakasal at bumuo ng pamilya. Bakit kailangan pa nating umalis? Hindi ba pwedeng patunayan na lang natin sa kanila na nagmamahalan talaga tayo? Ayaw sa akin ng mga magulang mo. Hindi na magbabago yon. Sino bang magulang ang gugustuhin maging manugang ang taong kaedaran lang nila? Kaya kung gusto mo talaga na magsama tayo, magpapakalayo tayo. Bumalik ako sa library. Nakita ko na nag-aal sa balutan si Mrs. Lotlot at pinagtitinginan siya ng mga tao. May mga nagsabing tinanggal na siya sa trabaho pero ang mas masakit dito ay nakipaghiwalay na rin pala sa kanya si Charles ayon sa mga usap-usapan. Mas pinili na ni Charles umano na sundin ang kagustuhan ng mga magulang niya. Bumalik si Mrs. Lotlot sa opisina ng presidente ng eskwelahan. Umiiyak ito at galit na galit. Kasalanan mo to, Agaton! Kaya nakipaghiwalay sa akin si Charles dahil pinangakuan niyo siya ng trabaho rito sa eskwelahan at pera para sa negosyo! Hindi ko kasalanan kung pinili ng boyfriend mo magandang karera pagkatapos niya sa kolehiyo at piliin niyang respetuhin ang kagustuhan ng mga magulang niya. Kaya Carlota, gumising ka na dyan sa kaibigan mo. Hindi ka totoong mahal ng bata. Nakita ka lang niya as excitement. O sabihin na natin na isa ka lang sa kanilang wildest dreams. Hayop ka! Kinuha ni Mrs. Lotlot ang kanyang patalim sa bag at tinutok sa presidente ng eskwelahan. Umiiyak at galit na galit si Mrs. Lotlot na binalak saksakin ng presidente. Carlota, ibaba mo yan. Uminahon ka. Hindi! Pinagtulungan niyo ako! Pinagtulungan niyong sirain ang relasyon namin ni Charles! Ngayon wala na siya sa akin! Nilayo niyo sa akin ang pinakamamahal ko! Nakikiusap ako sa'yo for once. Magpakamature ka. Act your age, Carlota. Hindi ka teenager. Ibaba mo yung kutsilyo. Sinira mo ang buhay ko, kaya sisirain ko rin ang buhay mo! Kitang-kita ko ang pagtakbo ni Carlota sa presidente at tinatangka niyang saksakin ito. Pero malakas ang presidente. Nagawa niyang hawakan ang mga braso ni Mrs. Lotlot para mapigilan niya ang tangkang pananaksak. Kinuha ng presidente ang kutsilyo at itinapon sa sahig. Carlota, nakakalungkot naman kung gusto mo akong patayin. Parang wala tayong pinagsamahan. Parang kahit minsan ay hindi mo ako minahal. Mabilis na hinatak ng presidente ang mukha ni Mrs. Lotlot at pinaghahalikan nito mula leeg, labi at kanyang katawan. Nagpupumigla si Mrs. Lotlot at sinusubukang kumawala sa mga hawak at panghahalik ng presidente. Malakas ang presidente, kaya nakakaya niyang hatak-hatakin si Mrs. Lotlot sa kahit saang parte ng silid at walang awa niya itong ginagahasa. Mahal mo ba ako, Carlota? Ha?
Mahal mo ko. Sumagot ka, mahal mo ko. Hindi kita mahal. Hindi kita mahal. Ganon. Di mamatay ka na. Hindi mo ko mahal, ha? Gusto mo sa bata. Mamatay kang babae ka. Nanlisik ang mga mata ng presidente sa galit at sinakal ng todo ang umiiyak at nakahandusay sa sahig na si Mrs. Lotlot. Sinakal niya ito hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang mapagtanto ng presidente na patay na ito, nakaramdam ito ng takot. Nagpanik ito at hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin. Patawad, Carlota. Hindi ko sinasadya. Mahal na mahal kasi kita. Patawarin mo ako. Ano bang gagawin ko? Nakita ko ang pagkuha ng sako ng presidente at ang pagbitbit niya sa bangkay ni Mrs. Lotlot papunta sa likod ng library. Ihinulog niya ang sakong may mga labi ng librarian sa abandonadong tangke. Habang nanonood ako sa mga pangyayari, nabigla ako sa pagpapakita ng multo ni Mrs. Lotlot. Umiiyak ito na nakatingin sa akin. Nakita mo? Nakita mo ang pambababoy sa akin? Nakita mo kung gaano nila ako pinahirapan at pinagsamantalahan? Kailangan ko ng hustisya. Kailangang managot ang may sala! Ate, okay ka lang? Dito siya. Manghihiganti siya. Biglang tumilapo ng ilang mga libro isa-isa at nagbukas-sara ang mga ilaw sa loob ng library. Ate, tara na, umalis na tayo rito. May kapre. Ano? May kapre sa likuran mo. Nakita rin ni Girlie ang kapre na tinutukoy ko. Sumigaw siya ngunit bigla na lamang nawalan ng malay. Tinatagan ko ang loob ko kahit gulong-gulo na rin ang isip ko noon. Nakikita ko si Girlie na nakahandusay habang nakatitig sa kanya ang kapre at balak siyang gahasain. Himalang may apoy pa ang kandilang daladala ko kanina. Mataimtim akong nagdasal upang matigil na ang mga nakakakilabot na pangyayaring ito. Sa kabutihang palad, nawala ang mga elementong nakikita ko at tumigil na sa pagpatay-sindi ang mga ilaw. Napansin ng guard ang kaguluhan sa loob at tinulungan kaming dalawa ni Girlie na mahimasmasan at bumalik sa realidad. Pinag-isipan kong maigi ang mga pinakita sa akin sa nakaraan at paano ko matutulungan si Mrs. Lotlot na makamit ang hustisya na nais niya, kaya minabuti ko ng kumonsulta sa kakilala kong paranormal expert. Sa tingin mo ba, totoong mga pinakita sa akin sa library? Pakiramdam ko, totoong-totoo eh. Para akong nag-time travel.
May mga nakita rin ako sa visions ko eh. Sakto ang mga sinabi mo sa mga nakita ko. At ang nakakalungkot, hindi pa patay si Carlota nang ilagay siya sa sako at iwan sa lumang tangke. Doon na siya tuluyan na nalagutan ng hininga sa loob pero nakuha na ito. Matagal nang nakuha ang bangkay niya. Paano siya matatahimik? Para matigil na rin ang pagpapakita niya sa library. Dapat ba humingi ng tawad sa kanya yung dating presidente ng school? Patay na ang presidente, Sheila. Wala na tayong magagawa para sa kanya. Ha? Kumustahin mo ang kaibigan mo. Sa tingin ko, hindi magandang lagay niya. May sumamang kapre sa kanya matapos niyong magtawag ng mga kaluluwa sa library. Natakot ako sa mga sinabi ni Lydia, Miss Anne. Kaya binisita ko kaagad si Girlie sa bahay nila. Hindi maganda ang lagay ni Girlie. Tawa lamang siya ng tawa at parang nawawala na sa sarili. Umiiyak na ang mga magulang niya at binabalak na siyang dalhin sa mental hospital. Girlie, sige na anak, kumain ka na, magugutom ka. Bakit ba? Ayokong kumain. Tigilan mo na nga ako eh. Mother, sige ako na po munang bahala kay Girlie. Ay, salamat naman, Iha. Napapagod na rin ako. Ayoko nang hindi ko na alam ang gagawin ko sa batang yan. Baka nagkaganyan dahil sa sobrang kaaaral. O baka dahil sa boyfriend niya. Gagaling din ho siya, Girlie. Huwag kayong mag-alala. Tinatawagan ko na yung kaibigan ko na pwedeng makatulong sa atin. At darating siya ho rito mamaya. Salamat, Iha. Sige, ayusin ko muna yung pagkain sa mesa, ha? Okay, sige po. Girlie, kumusta ka ba? Nakatalikod noon si Girlie at biglang nawala ng imik. Hinawakan ko siya sa mga braso pero bigla na lamang siyang lumingon. Nanlilisik ang mata at ngumiti na parang nang iinsulto. Nilakasan ko na lamang ang loob ko, Miss Anne. Girlie, ako to. Ate Sheila mo. Ay! Hindi ko inaasahan, bigla akong sinakal ni Girlie at tiningnan ng matalim. Girlie, bitawan mo ako. Hindi ako masyamang tao. Nagdagdag sa takot ko nang makita ko ang kapre nang humingisi na nakaakbay sa likod ni Girlie. Sinasaka lang ako ni Girlie habang tumatawa siya ng malakas. Girlie, hindi ako masyamang... Tama na. Girlie! Wala na akong nagawa kundi sapakin si Girlie hanggang sa tumilapon siya sa sahig. Anong nangyayari? Bakit mo siya sinasaktan? Na,
Nay! Mother! Sinasapian po anak nyo! Mimi Capring sumapi sa kanya! Ano? Kapre? Pasalamat akong dumating agad si Lydia at nagsagawa siya ng ritual upang maitaboy ang masamang kapre mula sa loob ng bahay. Nakatulog si Girlie na parang walang nangyari. Ipinaliwanag din ni Lydia na mali ang ginawa naming basta-basta pagtawag kay Mrs. Lotlot at pagtangkang pagtulong sa kanya. Sinabi niyang mahirap tulungan ang mga kaluluwa dahil kaluluwa na ito at wala na tayong magagawa pa para sa kanila. At maaari pa kaming mapasama dahil sa iba pang elementong nakakasama ni Mrs. Lotlot na may dala ring malalakas na negatibong enerhiya na makakaapekto sa mga taong nabubuhay. Nagkaroon din kami ng pagkakataon ni Girlie na makapag-usap nang magkamalay na siya. Miss Sheila, ayoko na. Hindi ko na yun uulitin. Grabe yung kapre, gusto niyang angkinin ng kaluluwa ko at isama sa mundo niya. Mabuti na lang, hindi ka nagpatalo, Girlie. Naalala ko tuloy ang ex ko. Oh, bakit? Magkapareho lang sila. Gusto nilang maging sunod-sunuran ako sa kanila. Hindi mangyayari yun. May sarili akong buhay. May sarili akong mga pangarap. Walang pwedeng magdesisyon para sa akin kundi ako. Kaya buti na lang naghiwalay na kami. Hindi siya para sa akin. Kaya good luck sa bagong girlfriend niya. Tama yon. So, babalik ka na ba sa school? Hindi ka na ba natatakot? Oo, Miss Sheila. Sana hindi pa ako failed sa mga subjects. Di pa yan. Ilang araw ko lang namang absent. Tsaka, talino mong bagets. Ako, siguro, hindi na ako babalik doon. Bakit po? Komplikado kasi. Dahil po ba sa multo ni Miss Lotlot? O dahil kay Sir Andrew? Pwede bot? Gusto ko magpaka, ghostbuster. Hindi pala natin basta-basta matutulungan ng isang multo. Habang buhay na silang hihingi ng hustisya, ganun. Pero Diyos lang ang makakaalam kung kailan ito matatapos. Ang kailangan nating gawin, magkaroon tayo ng mas malakas na paniniwala para hindi na nila tayo magambala pa. Kay Andrew naman, oo, masakit pa rin na hindi pala pwede. Na wala pa din pala akong magagawa para sa love story namin. Pero malay natin, di ba? In God's timing, dumating din yung taong para sa akin. Pero next time siguro, istok ko muna sa Facebook para sure. Umalis nga ako sa eskwelahan na yon, Miss Anne, pero naging matagal ang pagiging magkaibigan namin ni Girlie. 10 taon ang nakalipas, kinasal na rin siya sa isang mayamang negosyante. At ako, Miss Anne, hindi ako sumuko. After 3 years nabalitaan kong naging single ulit si Andrew. Kaya sinubukan ko siyang i-comfort at nag-usap pa rin kami tungkol sa librong To Kill a Mockingbird. Hanggang sa matapos ko itong basahin. Pinagkwentuhan din namin ang tungkol sa kababalaghang naranasan ko sa library, kaya nagkasundo kami at nagkamabutihan ng loob. Sabay kami nag-aral ng law at pumasa ng bar exam. At sa darating na December, ikakasal na rin kami kahit na
una na kaming nagkaroon ng baby na 1-year-old na ngayon. Siguro, pag malaki-laki na ang anak ko, ready na akong maging abogado tulad ng fiancé ko. Para makatulong ako sa paghanap ng hustisya ng mga taong nabubuhay o pamilya ng naagrabyado. Sa kabutihang palad, wala na rin po akong nakikita o nararamdamang mga kaluluwa simula nang maging paladasal ako at magsilbi sa Christian Church. So sana sa mga panahong ito, wala nang ibang nagagambala si Mrs. Lotlot. Pero kung interesado ka sa kanyang kwento at gusto mong makita siya, kung maglilibot-libot ka sa mga kolehiyo sa Manila at makikinig sa mga kwento-kwento, for sure, malalaman mo kung nasaan ang maharot na librarian.